God is good All the time. all the time. God is good. Hallelujah. Tunay nga lalaki. Ang ganda ng kanta. Araw-araw kasiyahan. Araw-araw kagalakan. Masaya ka ba araw-araw? Amen. Masaya ka ba araw-araw? Amen. May bigas, may ulam, may kung ano-ano, may baon ng bata, o wala, lagi tayong masaya. Amen? Dahil ang Diyos ang ating great provider. Ayan. Ang teksto po na binasa natin ay sa aklat ng Santiago. Muli po, yung mga nasa tahanan po, magbigay po tayo ng kahit kunting oras lang, makinig po tayo ng salita ng Diyos kahit isang beses lang sa isang linggo. Magbigay po tayo ng oras sa ating Panginoon. Ang binasa po natin na teksto ay sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 12 to 15. Di ko na po siya babasahin. No? Ang Santiago po ay, ang sumulat sa aklat ng Santiago ay si Santiago pa rin. Ayon sa pag-aaral, si Santiago at si Jesus ay magkapatid sa nanay. Nung namatay si Joseph, ang tatay ni Jesus, ay nag-asawang muli si Maria kay Zebedeo. Ang naging bunga ng pagmamahalan ni Maria at ni Zebedeo ay si Santiago. Ano, hindi lang pala ngayon na panahon na merong half sister, merong half brother. Kahit sa panahonan pa pala noon. Ano, pero hindi ko na inano yung buhay ni Santiago, kumbaga yun ay ano lang, paalala lang. Meron muna akong tanong bago tayo lumaot, no? Kasi ano, ang bangka natin ay nasa taas pa, wala pa sa laot. Naniniwala at nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Amen. Pangalawang tanong. Sino ang may mga problema, mga pagsubok, mga karamdaman na tinugunan ng Diyos? Amen. Naniniwala ako na bawat isa sa atin, magkakaiba man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, ay napagtagumpayan natin. Ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayon ay believe in God. At ang interrogative po natin ay bakit inaalaw ni Lord ang pagsubok sa buhay natin? Sandali po tayong manalangin, aming amang makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa magandang panahon, Father God. Tunay nga, Ama, na ang araw na ito ay para sa iyo, O God. Lord, basbasan mo po ang mga salita mo na ihahayag ng iyong lingkod, Panginoon. Lord, itago mo ako sa likod ng iyong cross at ang karunungan mo lamang, Panginoon, ang mararanasan, Panginoon, ng iyong lingkod, Ama. At maihayag ko po ng maayos ang iyong mga salita, Father God, at ito ay maunawaan namin at maitanim namin sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, Father God. Salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bawat isa po sa atin, alam ko, ay nagdaranas ng pagsubok. Nagdaranas ng mga karamdaman. Pero, yun ay pagsubok lamang. No? Kung naniniwala at nagnananampalataya tayo sa Panginoon, ano lang yon? Kumbaga, examine lang po sa atin yon. Ano? Kung matatag at walang pag-aalinlangan ng ating pananampalataya, daragdagan ng Diyos ang ating kakayahan na maiangat ang ating mga sarili sa mga hamon ng buhay. Madaraig natin ang mga negatibong damdamin at magkakaroon tayo ng kakayahang madaig, maging ang mukhang napakahirap na balakid sa buhay natin. Ano? Hindi po hindi lingid sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Ito po ay itago man natin sa Kanya. Ito po ay ihayag man po natin sa kahit sino, sa Diyos. Ang Diyos ang nakakakita sa lahat ng ating sitwasyon. Itago man natin to sa ating puso. No? Itago man natin kahit kanino, sa pamilya natin, sa kapitbahay natin. Ito ay hayag sa Diyos. Pero sabi nga, dito tayo sinusubok ng Diyos. Meron pong 3 puntos kung bakit inaalaw ni Lord ang mga pagsubok sa buhay natin. Una, kaya tayo sinusubok ng Panginoon upang siya ay makilalang lubos. Amen? Kasi pag meron tayong pagsubok, aminin natin o hindi, tumatawag tayo sa Diyos. Ano po? Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin para mapalapit tayo sa Kanya. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Sabi nga sa awit 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Grabe, no? Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Napakabuti ng Diyos. Sa mga sandaling ang puso natin ay nasasaktan, ang pangako ng Diyos na siya ay malapit sa atin at siya ang magpapalakas at magbibigay ng pag-asa sa atin. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating mga pinakamadilim na oras. Sa halip, siya ay nandyan upang magbigay ng kahalagahan, kapanatagan, at gabay sa gitna ng ating mga gulo at pagsubok. Minsan, ang pinakamalalim nating karanasan ng pagsamba ay nangyayari sa mga panahong madilim ang puso natin at sugatan. Kapag iniwan ka ng mga taong mahalaga sa'yo, kapag hindi mo na alam ang gagawin mo, o kapag sobra na ang sakit ng nangyayari sa iyo, ito ang mga panahong wala ka ng ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Amen? Amen. Kapag tayo'y nagdurusa, natututo tayong manalangin ng tunay, tapat at taos-puso. Naiintindihan din natin na tunay ang pagmamahal ng Diyos sa atin at hindi nagbabago, hindi nauubos. Kapag tayo'y nasasaktan, mas lalo tayong lumalapit sa Diyos at makilala natin siya ng lubusan. Totoo po yun mga kapatid. Hindi dahil, halimbawa, meron tayong problema, hindi natin makukuha sa ibang tao ang kasagutan. Hindi natin makukuha sa ibang tao ang kapayapaan. Lalong-lalo na kung ang pagkwikwentuhan mo ng problema mo ay miyembro sa Marites Gang. Amen? Malaman,
Malamang dadagdagan pa. Malamang gagatungan pa. Ngayon, dahil wala kang makuhang magandang advice sa pinagsabihan mo ng problema mo, magulo pa rin ang isip mo. May time pa nga, nasisiraan ka pa sa ibang tao, magwawala ka, aawayin mo. Pero, ang tunay na kasagutan sa ating mga problema ay ang Diyos. Manalangin ka ng taimtim. Pumasok ka sa kwarto. Kasi siya yung tatay natin. Siya yung kanlungan natin. Siya ang lahat sa buhay natin. Ano po? Pero, meron din naman po, lalong-lalo na po yung mga anak ng Diyos, yung mga kapatiran mo. Pwede kang mag-share. No? At ang pinakamaganda at ang mahigit pa doon, kung ang kapatiran mo, kukuhanan ka or babasahan ka ng Bible na sabi ng Diyos, mahal ka niya. Sabi ng Diyos, iniibig ka niya. Di ba? Mas palalakasin ang iyong karamdaman. Ano po? Mukhang nakaka-relate si Ate Lisa, pangiti-ngiti. Ano po? Pangalawang puntos po, malalaman natin na siya lang ang nakakatulong sa atin. Amen. Siya lang po talaga ang makakatulong sa atin. Kapag may pagsubok tayo, mas lalo tayong umasa at nagtitiwala sa Panginoon kaysa sa ating mga sarili. Sabi sa 2 Corinto 1, chapter 1, verse 9, akala namin dumating na ang aming oras, ngunit nangyari yon upang wag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Amen? Nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa. Ipinapahayag nito na sa mga sandaling akala natin ay hindi na natin kaya, doon natin natututunan na hindi tayo dapat umasa lamang sa sarili nating kakayanan, kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Walang hihigit at walang papantay sa kapangyarihan ng Diyos. Hanggat hindi natin nararanasan ang mawalan ng kakapitan, hindi natin mauunawa ang siya talaga ang kailangan natin sa buhay natin. Ano man ang sanhi ng ating problema, hindi ito mangyayari nang walang pahintulot sa Panginoon. Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay sa isang anak ng Diyos ay plinano niya. Plinano ng Panginoon. Ang lahat ng kasamaang balak na gawin ni Satanas laban sa atin ay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Katulad ng kwento ni Jose. Masama ang ginawa sa kanya ng kanyang pamilya. Masama ang ginawa sa kanya ng mga kapatid. Ngunit, pinahintulutan ito ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon ay maraming naligtas at katugunanan sa kanyang sitwasyon. Sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, ang mga aksidenteng nangyayari sa atin ay bahagi lamang ng layunin ng Diyos para sa atin. Kasi po alam niyo po mga kapatid, kung ano yung pagsubok na ibinigay sa atin ng Panginoon, anuman ang mga unos na harapin natin, anuman ang mga problema na harapin natin sa kapwa-tao natin, pinipersecute tayo ng mga kapwa-tao natin, pinipersecute tayo ng mga kapaligiran natin. Pero, pag napagtagumpayan natin ang problema na yon, bubuhos ang pagpapala ng Panginoon.
Amen? Palagpakan natin ang Panginoon na nagmamayari ng ating buhay. Nasa pangatlong puntos na tayo. Ako po ay hindi mahabang mag-preach. Pangatlo, dito mahuhubog ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga problema, dahil sa mga karamdaman na pinagdadaanan natin, doon tayo huhubogin ng Diyos. Doon tayo mahuhubog, doon huhubogin ang ating mahuhubog ang ating pananampalataya sa Diyos. Kadalasan inihahalin tulad ng Biblia ang pagsubok sa apoy na ginagamit ng isang platero para gawing dalisay ang bakal. Ano yung platero? Ano nga yung platero, Pastor? Yung yung nagaano ng mga ginto? Yung ba yun? Ano yun? Ano yun nga? Platero? Ha? Okay. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok. Sapagkat layunin ng Diyos na gawin kang kawangis ni Jesus. Karanasang pinagdaanan ni Jesus. Kabilang dito ang kalungkutan, tukso, kagipitan, kahirapan, at sakit. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 4, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang paghubog ng karakter ay isang mabagal na proseso. Ito yung medyo mahirap hubugin ang ugali ng isang tao. Sa tuwing iniiwasan o tinatakasan natin ang mga paghihirap sa buhay, lalo nating pinapabagal ang proseso. Naaantala ang ating paglago at dumaranas tayo ng mga masasaklap na uri ng kapighatiang walang saysay na paghihirap. Kapag naiintindihan natin na hinuhubog tayo ng Panginoon, magiging mas madalang ang pagdarasal natin ng ganito. Paginhawahin niyo po ang aking pakiramdam at maragdagan ang pagdarasal natin ng ganito. Hubogin niyo po ako ayon sa inyong kalooban. At mga kapatid, pag natuto tayo sa panalangin na ganito, unti-unti na nating malalaman na hinuhubog tayo ng Diyos. Sa mga pagsubok nating sasabihin, pag may hinaharap tayo or pag meron tayong mga pagsubok sa buhay, madalas lagi nating sinasabi, bakit ako pa? Kundi, ano po ang gusto ninyong matutunan ko? Pag meron po tayong mga pagsubok sa buhay, wag po nating sasabihin, Lord, bakit ako pa? Bakit sa amin pa? Kundi sabihin natin, ano po ang gusto ninyong matutunan ko? Pagkatapos ay magtiwala tayo ng lubusan sa ating Panginoon at magpatuloy na gumawa ng mabuti. Ano po?
Kasi hindi po natin maiiwasan kahit sabihin pa natin na lingkod tayo ng Diyos. Kahit sabihin pa po natin na mga pastor na po sila. Kahit sabihin pa po na linggo-linggo nagsisimba ka. Darating at darating ang pagsubok sa buhay mo. Pero, sabi nga ng Diyos, sabi nga sa kanyang salita, sa Kanya tayo magtiwala. Amen. Ibigay po natin sa Kanya ang lahat. Sabi nga po nung, meron po kasi akong apo ko na, yung nanay nung bata, pamangkin ko, na-confine sa Katarman, sa Northern Samar, na diagnose yung anak niya na may bukol sa utak. No, ano siya? 8 years old na. Lagi siyang nagpo-post, Lord, bakit pa po sa anak ko? Lord, wala po kaming pera. Pine-em ko siya. Sabi ko, dahil dapat hindi ganon. Tapos hanggang sa nagkaroon na kami ng konversasyon, hindi daw niya alam saan daw nakuha ng bata. Hindi natin alam yon. Ang Diyos lamang ang nakakaalam sa sitwasyon ng bawat isa sa atin. Siya ang may hawak ng buhay natin. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang lumikha sa atin. So siya rin ang may karapatang kumuha ng buhay natin. Kaya habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay malakas, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Ano po? At sa conclusion ko po, ito po. Ang pagsubok ang siyang sumusukat kung gaano katatag ang ating pananampalataya. At kung gaano tayo dumidepende sa Panginoon, kaya sa oras na dumaan tayo ng pagsubok, ito ang tamang oras para palakasin ang ating pananampalataya. At habang ginagawa natin ito, mas lalo itong lumalakas at tumitibay. Amen po? Kaya huwag tayong malungkot, huwag tayong masyadong magpaka-stress kung meron man po tayong pinagdadaanan. Magpakasaya tayo, hayaan natin na ang problema ang mamroblema sa iyo dahil anak ka ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon na nagmamayari ng ating buhay. Sabi pa nga sa awitin, tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Tinatawagan ko po ang music team at